niyo po kung sino kayo kasi inikutan po kayo isa-isa. So, baka po magpatawag po sila sa inyo ng meeting. Please po, makipag-cooperate po tayo. Ha? Makikisuyo po doon sa mga inikutan ng danger zone po. Kailan mag-isa? And then, the important, ang pinakamahalaga po May sakit sa po lahat. yung presidente eh. Si Josephine naman eh. Ayun, Nasa meron palengke pa pala. Kala ka Ayan. namin kasi hindi matutuloy. Doon Gawa po mo tayo ulan. sa mga may sasakyan po. Ayun, makikisuyo po tayo. May nasampulan na po tayo na nalagyan ng naklock na po tayo dito. Lagi ko po pinapaalala sa inyo, every GA po, makikisuyo po. Especially, ano po tayo sa bagay, 500 lang siguro ang, magkano ba? 1K. So, kami po, hindi po nagkulang ng pagpapaalala sa inyo. Huwag niyo pong idadahilan kasi po, ang SK chairman po natin, si SK John Lloyd, siya po ay nag-request sa ating city government ng board, ng basketball board po. Kasi po, may plano po siya na may ayos po, kasi alam ko po, nirereklamo niyo yun, yung half court po doon sa ating kalsada. Supposedly, hindi po talaga dapat. But, syempre, sikap naman po ay naawa sa mga kabataan natin na kahit pa paano may paglilibangan. Pero po, may magandang plano naman po ang ating kapitan at ang ating SKC chairman na si John Lloyd. Doon po banda sa may habitat po, kung totoo habitat, nakipag-connect po si CAP and then sa habitat yung may-ari po ng lupang ngayon na kung maaari ma-designation kung saan mismo itatayo yung court nila. And nakakatuwa naman po na cooperate naman po sila at willing naman po sila na open na rin din po sa ating mayor regarding doon. Kaya hopefully ano po natin na magtuloy-tuloy na po yung ano. At nandun na rin po yung board, nandito na rin po sa atin, nag-grant na rin yung ano. And then siguro hinihintay lang kasi maulan. So kasi pinapapatag pa at saka pinapatabas ni SKC yung damo. Kaso ulan ng ulan. So patubo na patubo. So nahihirapan, sabi namin, baka hopefully next year, maano na, para malipat na yung court doon. After namin kay Mayor, so may ano yung pinag-usapan namin ni Mayor. After namin kay Mayor, pumunta po kami ng assessor. At sabi ng assessor, kumuha kayo ng appointment sa DNR regarding dito sa problema nyo, request, ganun-ganun, so etc. Ang dami pa pong sinari. And then, after nun, nagpa-schedule po kami ulit sa assessor. First punta namin sa assessor, August 1. Ayun, August 1 po kami, and then the next day, a month before, kasi ang labas ng resulta ng request, a month. So, siguro 1 month before nakuha namin yung request. So, sad to say po, wala po tayong any records sa DNR. Ang nakuha lang po namin papel ay isang pirasong papel na nagsasabi na siya ay nag-apply but hindi niya kinumply ang mga requirements na dapat i-comply niya para po tayo ay magkaroon ng titulo ng lupa. Ayun po, so bumalik po kami ng assessor kasi nasad kami. Sabi ko, bakit ganon? Ang dami nilang hinihingi ng pera sa mga tao. Tama po ba? Diba? Ang dami nilang nilabas na supposedly dapat noon pa kasi mas mura pa. Mas madali pang lakarin dati. Comparing ngayon. So, bumalik kami ng assessors. So, ano po bang dapat gawin? So, kilala niyo naman po kung sino yung sinasabi ko, di ba po? Bukod po dun sa namatay, yung babae po. Ayoko pa mamagin na pangalan, pero kilala niyo po kung sino yun. So, ayun po. Ang sad to say po, pwedeng i-apply ulit natin ang title. Pwede po. Ang problema po, nakaban pa yung department na pwede natin pag-applyan ng titulo since 2012 pa. So, yun ang pinakamalungkot kasi
hindi natin alam kung kailan to mag-open ulit to ma-apply tong titulo na to. So sana, tapos, and then after nun, ang sabi sa assessor, pinapakuha kami ng certificate. Kasi po meron kami pinanghahawakan na plan. Yung plan po, yung pinakita namin sa assessor. Ano po ba yung plan? Yung kabuuhan ng lupang na to, pero hindi pa siya individual. Kabuuhan po ng lupa. Sabi sa amin sa assessor, pagbalik namin doon, kumuha kayo ng certification kung ito ba ay meron sila doon. So kung ito po ba ay pinasa sa ating pinasa doon sa Department of So sorry. Ang dami kasing Kember din. Basta yun po. Mali pa paliwanag din po. LRA. Ayun. Yun din po. So, sa Manila po yun. And then after nun, yun po ang dapat namin gawin. Yun lang po muna ang unang step na gagawin natin, makakuha ng certification nun. And then after po nun, hihintayin po natin ma-open ulit ang pag-a-apply ng mga title. And then, ito pa po, ang good news naman po, nung napag-usapan po ng ating butihing Mayor Gemma Bendel Lubigan po, ay willing po siyang tumulong. Willing po siyang tumulong, and then nagbitaw naman po siya ng salita with the Vice Mayor na baka may pupunta po rito na magsusukat ulit. Kasi parang useless po yung nangyaring pagsusukat nung that time pa nila. Wala na po yung sense. Kasi po, yung ating subdivision plan, meron po tayo, drawing. What? Pero wala pong pirma ng aesthetic engineer. So wala po yung kwenta. Kaya, ang mangyayari po, back to zero po tayo. So mamaya po ipapaliwanag po yan ni Kuya Presdario, kaya siya nandito. So sinasummarize ko lang po. So lahat po siya po ang magpapaliwanag po sa inyo. And then yun po. And then after nun, meron pa po tayong isang problema. Kakakalkal namin ng mga ng title sa lupa. May isa po kaming problemang nakalkal. Tayo po ay register hindi sa DSUD. Saan po? Sa SEC. Ano po ba yung SEC? Supposedly po ang SEC ay sa mga business lang. So, last 2012 pa po tayo nakaregister with BIR. 2007, sorry po. 2007 with the BIR. Ano po ang problema? Malaki na po at meron po tayong babayarang penalty. So, hindi po natin alam. So, ito po ni-work out namin ngayon ng HOA and with Kuya Dayo at kasama po ang ating city government. Ang balak po namin, pumunta kami ng DSUD kung pwede tayong i-transfer sa DSUD dahil doon wala pong binabayarang penalty at yun po ay para talaga sa mga homeowners. So, yun po. Okay naman po, may i-complain lang po kaming mga documents at syempre kailangan po natin ng financial. Okay? And then, ito summaries lang po ngayon. Ito summaries lang po Ang magpapaliwanag po ng buo. Ang magpapaliwanag po ng buo para po malinawan po lahat. Si Kuya Presdario. Siya po ang aming secretary ng FedHome. At the same time, siya din po ang maayos na mga legal na mga documents po ng mga subdivision. At siya rin po ang pinagkakatiwalaan ng ating Vice Mayor regarding sa mga documents na nilalakad. Marami na po siyang nalakad ng mga register ng mga subdivision po dito sa ating 13. Kung naririnig nyo na yung General Dos, na napakalaking problema, siya po ngayon ang may hawak noon to fix the registration po sa DSUD. So, Kuya, papasa ko na po sa iyo para po maintindihan po natin ang lahat. Ito lang po natin si Kuya Presdario. Isang maulang maaga po sa ating lahat. Ano?
Ako po ay nagpapasalamat at sa imbitasyon ng inyong presidente. At gayon din po sa inyo na bagat malakas ang ulan, nandito kayo. At linggong-linggo, dapat nasa pasyalan kayo ngayon. Di ba? Dapat kayo nasa SM. Dulo yun ang pangalan. Hello, si Celia Baserto. Ito ba yan? Sa likod nila. Sige po, sila. Wala. Application lang yan. Tanong mo. Pasyato. Okay. Para po hindi tayo magtagal, umpisahan natin yung istorya. Nagsimula po ito dahil sa pagre-register namin sa DSUD ng Federation. Since ang inyong presidente po ay Vice President ng Federation, so kailangan namin pong i-update yung kanyang registration sa DSUD. Kasi kailangan po sa DSUD, registered po lahat ng mga homeowners doon. So napag-alaman namin na ang inyong homeowners association ay hindi registered sa DSUD. Kayo po ay registered sa SEC. Bagamat nung una po kasi, tinatanggap po sa SEC ang mga neighborhood. Neighborhood association ho kasi kayo. At ang pangalan po ng inyong asosasyon ay Barangay Aguado 2. Neighborhood Association. Wala hong Pag-asa 2. Wala siya. Actually, wala siya doon sa... Ewan ko ba kung bakit ganon. So, ang pangalan niya ay Barangay Aguado 2 Neighborhood Association. Okay. Noong pong nalaman namin yan, ang unang paraan na maaring gawin ay i-apply siya sa DSUD. Sa application po, kailangan po ng subdivision plan. At ang inyong lugar ay wala pong subdivision plan. Meron siya, sabi nga ni Jelyn kanina, drawing lang. Wala po siyang pirma ng isang geodetic engineer. At kailangan po isang bit ito sa planning and sa DSUD for approval. Yung sa inyo po ay drawing lang. So, ang ginawa po namin ay dumulog po kami sa mayor at sa vice mayor para dito. Positive naman ang sagot ng ating mayor na siya po nga ay tutulong sa panibagong pagsusukat ng inyong lupa. Para po ito po ay ituturing na project ng gobyerno para kayo po ay magkaroon ng inyong mga sarili. So, sabi nga ng President, naka-hold po yung titling, pero ihahanda na po natin yung mga kaukulang dokumento. Para kung pagdating na ng open ng titling, pwede na po siyang i-apply. So, ang una po dito ay ang pagsusukat nga. And then, pag hihingi po tayo ng request sa Sangguniang Bayan, sa Pagdampanlusod, upang aproban ang kanyang development plan. Okay, magpapadrawing po uli sa pagsusukat, drawing ho ito uli, at ipapa-aproban po ito sa Sanggunian bilang isang tunay na subdivision plan. At pagkatapos po nun, yun po ay pwede nang patituluhan kung meron na siyang kanya-kanya kayong sukat ng lupa. Malungkot lang pong sasabihin namin na ang area pong yun ay ito lang nandito. Yung doon, hindi. Maliwanag po ha? Kasi po, yung sa lupa po na inyong hawak, ito lang yun. Okay. Yes. Paano po yun? Halimbawa, di ba magkakaroon po dito? Opo. Paano naman po kami mga naliligo? Yun po ang aming tuakukan ulit, ihiling sa mayor po, para po kayo ay magkaroon din ng, ano po bang nangyari dyan, istorya niyan? Binayaran lang namin, inalok kami ng pera, tapos yun, pinatuyuan po namin, ganun na lang po. Sige. Ilalapit din po namin sa mayor itong problemang ito. I-update na lang po namin kayo kung ano man yung mga, kung maaaring isabay na, titingnan ho natin kung ano man ang magiging development. Pero sasabihin po namin yung problema sa ating mayor. Kasi po nung una hindi namin alam
Nung una kami nagpunta kasi sa mayor, hindi po namin alam yan. Alam namin lahat, as in lahat. Oo, ganun po yun. Yung pala dito lang. So, yun po, sa aming paglalakad ng inyong subdivision, since dapat ma-enroll sa DSUD bilang isang subdivision OWA, Homeowners Association. Positive naman po ang result ng paglilipat. Ang problema lang po dito, may mga requirements po na kailangan sa DSUD. Since ang isa po sa mga requirements na yon ay ang financial statement signed by the CPA. Buti na lang po, meron kaming, sa federation po ay merong presidente rito na isang CPA. So sa aming pakikipag-ugnayan po sa kanya, pumayag na po siya at eto na pala. Ay, meron na pala kayo niyan. Congratulations. Yan. Napakamahal po niyan kung tutuusin. Pero ito po ay nakuha namin ng libre. Dahil sa pakikipag-ugnayan po natin. Yan po ang naidudulot minsan ng kabutihan ng federation. Dahil natatap po natin yung mga presidente natin ng mga professionals. Pwede po bang paki-explain kung ano daw yung DSUD? Okay. What is Ang that? DSUD po ay Department of Human Settlement and Urban Development. Okay? Yung po ay kagawaran ng gobyerno na sumasakop sa mga homeowners association ng buong bansa. Ano po? Tayo po ay nasa sa ilalim sa gobyerno ay sa kagawaran ng DSUD. Lahat po ng Homeowners Association, Neighborhood Association, yan. Lahat po ng bahay, ng pabahay. Dati po kasi sa SEC lahat. Kaya hindi rin po kasalanan noong nag-register sa inyo na bakit siya sa SEC na-register. Ano po? Totoo pong tumatanggap sila noong mga panahon na yon doon. After the SEC, inilipat sila sa XIGC. Meron din mga Homeowners Association na nakarehistro sa HIGC. Okay? Tapos po, nagkaroon po ng HLURB. Diba? So, ngayon, DSUD na siya. Kaya lahat po ng mga Homeowners Association na nakarehistro sa SEC at saka sa HIGC ay inililipat po sa DSUD. Yung nakalipat po, yung una pong nagparehistro sa HLURB ay hindi na kailangan pang lumipat sa DSUD. Dahil kailan lang po naman nabuo ang DSUD. Kailan lang yan. Dati yung HLURB. So yun po. Ngayon po, isa pa sa mga requirements ng HLURB para sa pagpapalipat o pag-enroll ng inyong Homeowners Association sa DSUD ay ang certification na existing pa ang inyong Homeowners Association o Neighborhood Association sa SEC. And kailangan pong ilipat yung docket. Alam mo yung docket, yung file. Kailangan pong ilipat yung file. Magre-request po ng lipat ng file from SEC papuntang DSUD. Doon po yung problema. Kasi po, ang inyong association ay since siya ay narehistro sa SEC, dapat po ito po ay kumikita. Kasi po lahat po ng asosasyon ng anumang mga bagay na nirerehistro sa SEC ay dapat po ito ay kumikita. Kasi po business po ang usapan dito. Ano po? Wala po ditong pabahay. Lahat po, ultimong maliliit na mga korporasyon ay sa SEC siya nirerehistro. Okay? So since ito po ay narehistro since 2007. So bilangin po natin 17 taon na po kayong nakarehistro sa SEC. At dahil po dyan, kailangan po kasi ang inyong rehistro ay nag-a-update siya every year. Annually. Ano po, kahit po sa DSUD ganyan. Annual po ay nagsasabit ng report, kahit na po walang kinita, nalugi, kahit ano man siya, kailangan mag-submit ng report. O since hindi po tayo nagsasubmit ng report for 17 years, ipe-penalty po tayo. Kung nag-submit po sana tayo, kahit na ano man, kaya nalugig siya kaya hindi, dapat po ay wala tayong penalty. Ano po?
Kaya lang, hindi po tayo nagsasubmit nga ng mga papeles tulad ng financial report. Importante po yan para makita ng SEC kung kayo ba ay kumikita o hindi. Ano po, dapat po ay nagbibigay doon. Tapos yung status ng mga officer, kung sino bang mga bago o sila pa rin, yun po yung mga nire-report dyan na ordinary. Kaya po, tayo po, o kayo po pala, hindi ako kasama taga doon kasi ako sa Inocencio, ay kailangang mag-ipon o maghanda ng pananalapi para po dito. Ano po, kasi bagamat ang ating mayor, vice mayor at ang sangguniang panlunsod ay maaaring tumulong, ano po, sana po ay magkaroon tayo ng kusa. Kasi po, nakakahiya naman na lagi po tayong umaasa. Ano, sila po ay handang tumulong, wala pong problema doon. Pero sana po magkaroon muna tayo ng initiative para kung ano man yung kakulangan, pwede po nilang punuan. Ganun lang po yung hinihiling natin. Kasi po, mas maganda pong i-offer o ihingi ng tulong sa mataas na meron na po kaming ganito. Okay? Dadagdagan, pwede po bang dagdagan? Yan. Ito po ay malilikom sa paraan po ng pagbabayad ng inyong dues. Ano po? Yung po nyo kasing kailangan po kasing ang inyong dues ay ma-update para po meron po kayong gagamiting pera sa paglalakad ng mga dokumento. Ano po? Ang maganda po dito, nakaka-update kayo ng dues at may gagamitin pa ang HOA. So hindi na po hinihiling ng inyong presidente na magbayad po tayo ng ganitong halaga pa o lumikom ng ganitong halaga para lamang po magkaroon kayo ng pambayad sa penalty. Ang hinihiling lang po ng pamunuan ng inyong homeowners association ay magbayad po tayo ng dues. Mag-update po tayo. Ano po? Para po, sabi ko nga sa inyo, malaking gastusin ito. Sa mga unang pagpunta po namin sa DSUD, siyempre, alam niyo naman po ang sasakyan, hindi naman po aandar yan ng walang gasolina. Hindi naman po pupunta yung tao doon ng walang pangkain. Di ba? Ako po bilang Secretariat ng Federation at bilang naatasan po ng nakakataas sa prese, ay ini-offer ko po ang aking serbisyo ng libre. Ano po? Marami na po mga HOA dito ang dumudulog sa inyong lingkod dahil napakarami hong problema ng mga HOA. Ano po, lalo na po sa panahon ngayon na ang technicality ng mga documents ay napakahirap na. Ano, kailangan na po, dati po ang HOA kahit hindi mo ipa-update, okay lang eh. Ngayon hindi na. Dati ang HOA kahit walang BIR, okay lang. Ngayon hindi na. Kasi po, nag-e-evolve na rin po yung members doon sa loob ng HOA. Ano po, naghahanap na rin yan ng resibo eh. Kami niya, bakit hindi BIR yung receipt ninyo? Diba? Yung mga katanungan lagi. Okay? Kaya po sa DSUD, pagka kayo po nag-register na po tayo ng mga bago na mga HOA, hinahanapan na po nila ng BIR registration, Certificate of Registration, Book of Accounts, Journal, Ledger. Lahat yung mga yon, hinahanap na. Dati wala yan. Kasi po, ang intindi po natin sa HOA, dapat po siya ay tax-free. Di ba? Kung alam nyo po, naintindihan yung HOA dapat tax-free. Pero, totoo pong tax-free siya. Pero, i-enroll nyo po yung tax exemption doon sa BIR. Pag hindi nyo po in-enroll doon yun, lahat po ng binibili ng HOA, lahat ng binabayaran nito ay taxable. Ano po ang kuryente nyo po ay taxable. Binibili po mga materials para sa pagpapagawa ay taxable. Lahat po yan tinatax. Kaya po, sigurado po ito pong isa pa. Pag ito po ay na-rehistro sa DSUD, sigurado pe-penalty rin tayo sa BIR. Kasi po, hindi nyo makukuha yung kanyang original na Certificate of Registration sa DSUD.
hanggat hindi yun na ipapasa yung certificate of registration niya from BIR. Ganun na po ka-technical ang mga dokumento ngayon. Hindi na katulad dati. Kaya po ngayon, tulad ng halimbawa, kasi yung kapangyarihan ng HOA, di ba napakaliit? Kunyari halimbawa mayroong tao na ayaw sumunod sa patakaran. Hindi mo siya mapilit, di ba? Pero dahil sa nagiging technical na ang mga dokumento, may kakayahan na ang HOA na mag-penalty o magpataw ng parusa sa mga hindi sumusunod. Ganun po yung binibigyan ho talaga ng kapangyarihan na ang HOA sa ngayon. Medyo mabigat na ho siya. Marami na hong tinamaan dito ng mga kaso, isa sa mga nilakad namin, na yung mga individual ay nagbabayad ng 10,000 pesos. Dahil lang po yan sa eleksyon, ha? Dahil lang sa, baga, pinipigilan mong mangyaring eleksyon, wala ka namang karapatan, wala ka namang, yung pinaglalaban mo, mali. Pag sinalang po sa DSUD yan, sa ITSAC, kung tawagin, na kung saan yun po ay isang under ng DSUD na kagawaran na kung saan lahat ng kaso ay dinidinig ng Homeowners Association. Pagka po kayo napatunayan na nagkasala, bukod po sa hindi na kayo makakatakbo bilang officers ng Homeowners Association, ay papatawan niya kayo ng parusa na pagbabayad ng 10,000 bawat isa. Ganyan na po siya ngayon. Hindi na gaya dati. Okay lang, sinasantabi mo lang HOA. Ano ho? At alam nyo naman sa mga barangay natin, nakatimbre na rin, or sa pakikipag-ugnayan po ng federation ay hindi na po maaari na kumuha kayo o hindi kayo kumuha ng HOA clearance bago makakuha ng barangay clearance. Dahil sa kapangyarihan po ng HOA, napatunayan na kayo talaga ay taga dito. Resident. Kasi sa dami na ng tao sa isang barangay, tulad itong Aguado, na dati napakalit lang ngayon, napakarami na, hindi po alam ng barangay ngayon kung kayo ba ay talagang taga dito. Pwede naman manghula eh. Diba? Pero, nag-iingat na rin ang barangay tungkol sa mga ganyan. Kung nakikita nyo ngayon, kumpleto na ang database ng mga barangay. Ini-encourage din ng mga HOA na mag-submit ng database sa barangay para ma-update kung sino-sino talaga ang mamamayan na nakapasok na nakatira sa loob. Baka kasi may mga sindikato na mga nasa loob na at nangungupahan. Di ba? Sa amin nung kasi nangyari yan, sa Regina. Hindi namin alam, presidente po ako, ako mismo, hindi ko alam, na meron palang big time pusher sa loob ng aking subdivision. Na pinasok na lang bigla ng NBI, nagulat ako, nandun ng NBI, meron palang big time pusher sa loob namin. Na hindi mo naman alam na big time pusher kasi hindi naman siya nagpupush sa loob ng subdivision. Kasi nga, hindi siya, ayaw niya ng maliitan. Ayaw niya ng barya-barya. Gusto niya malakihan. Kaya hindi siya nagpupush sa loob. Nalaman na lang namin na big time pusher sila. At mag-asawa pa yon, silang dalawa. Itong include ng isang anak nilang babae. Yan, nangyayari po yan. Kaya po, hindi po pinahihintulutan na ngayon ng barangay na magbigay ng clearance sa mga HOA nang walang HOA clearance. At yun po ay maaari nyo makuha sa pagbabayad ng inyong dues. Diba, balik tayo sa dues. Galing na paikot-ikot, tapos yung bagsak doon. Kaya yun po, kung meron man kayong katanungan sa inyong kalagayan sa ngayon, tulad yan ang sabi ni President kanina, kayo po ay nananatiling walang lupa. Kayo po ay nananatiling, kung magagaling kayo doon, parang nilipat lang kayo dito, pero walang nagbago. Same pa din. Okay. So, ano man makakaasa po kayo na sa tulong po ng nakakataas na Mayor Gemma at saka Vice Bobby, patuloy po namin itong lalakarin. By next week po ay nasa SEC kami. Kaya nga po sinabi ko sa inyong Presidente na magpatawag ng meeting na ganito, ng emergency kahit umulan. Dahil kailangan mo talaga niya ng financial assistance. Dahil po sa paglalakad ng inyong mga dokumento.
Kung wala na po kayo yung katanungan, nabubulol ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po, Kuya Pres Dario. Ayun, sana po malinaw po ang lahat. So, yun nga po, tulad ng sinabi ni Kuya, sabi ko, Kuya, regarding dun sa penalty ng SEC, ayoko pong hingian yung mga tao. Ayaw po namin hingian yung mga tao. Ang gusto lang namin, mag-update lang po kayo ng monthly due. Ha? Yung pera niyo po siguro, pagdating ng panahon, pagdating ng araw, ibunin niyo po. Kasi mali niyo, yung dumating na yung panahon na pwede na nating lakarin yung title, ang mangyayari po yung in-explain sa amin ng assessor, pwede na po tayong individual. Individual po ang mangyayari, hindi na po whole. So magkakanya-kanya na po tayong apply at magta-taxes na rin po tayo. So yun po, yun lang po yung aming kahilingan. Update lang po ng monthly due para malakad po namin yung SEC at ma-transfer na po sa DSUD para hindi na po tayo mag-penalty, mag-update na lang po tayo mag-update. At ito pa po yung isa pa, katanungan din po sa inyo. Ang tayo nagtatanong, kung ito po ang reason kung bakit wala pa rin po kami election. Supposedly August, dapat nagpa-election na kami, pero nag-request po kami sa ating buting Mayor Gemma at Vice Bobby and Consi Aldrin na hindi muna po kami mag-election. Bakit? Kasi po, ito po yung sinasabing itatama po namin yung mali. Itatama po ng by legal documents po. So, once po na-transfer na po kami sa DSUD na-transfer tayo sa DSUD within 6 months, kaya tama. Willing po kami magka-election. Kasi ang pagiging board namin, pagiging mama po namin dito forever. Kasi may kanya-kanya po kaming pamilya. So, ang ngayon lang po, ang willingness lang po namin ngayon na ma-transfer po tayo sa DSUD nang sa ganon yun po ang totoong legal na ating susundin. Okay po ba yun? Okay lang po ba? Nagre-request kami ang mga COA na magpa-update po tayo ng monthly due? Pwede po ba yun? Para may mabayad po tayo ng penalty sa SEC and at the same time, if ever na pag nagpunta kami doon, if ever na kulang yung pera, willing naman po ang ating city government at tumulong, especially ko si Aldrin. So, willing po siya. So, yun lang po, sana, kasi every time na yung paglalakad namin sa DSUD Plus, ang sumagot po nun ng ating buting Vice Mayor Bobby. Kasi wala po talagang pera ang COA. So, nag-request kami ni Kuya, kinapalanayan po ka, baka pwede, Vice, maglalakad namin yung SEC namin, to transfer na si awa ng Diyos. Nagbigay po ang ating buting Vice Mayor Bobby Montehermoso para po, ng financial po yan, para po malakad po namin, ating Kuya, yung ito tong mga complaint na ibang documents po. So, ang hiniling lang po namin sa inyo, yun lang po, monthly due po, update po tayo ng sa ganun. May pera na kaming hawak kung kulang man, yun po ang ilalapit natin sa ating city government. Pwede po ba? Ayun po, may mga katanungan po ba tayo? Nalinawan na po ba ang Tanong ka, sir. lahat? Tanong ka. Tanong ka, sir. Tanong ka. Dito na lang kaya tayo. Sir, dito na lang Abot tayo. naman yan. Abot ka. Abot po yung mic, abot. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang paliwanag, magandang layunin. Pero, may pero. Kung natatandaan natin, nung mag-ieleksyon, ano ang pangako? Walang maniningil ng monthly dues hanggat hindi naayos ang lupa. Di ba? What? Aayusin daw muna ang lupa bago ang monthly dues. Hindi ko nakakalimutan yan. Dito mismo sinasabi. At dito rin ang mga tao. Sinong nagsabi? Sinong nag-announce? Sinong nagsabi doon? Ang dali nyo makalimot. Sino bang sinasagdala nila nung nag-eleksyon? Sino? Correction po, yung sinasabi niyo pong tao ay wala na po sa ating city government. So, hindi po nanggaling po sa amin. Paano po tatakbo ang isang subdivision kung hindi po tayo magma-monthly due? Ang HOA po
ay wala pong binibitawan na gano'n. Kung ang binabanggit niyo po ay si Eric Peñalba, yun po ay wala na po sa ating city government ngayon. Pues, yun ang pinanindigan. Kaya sa totoo lang, hindi ako nagbabayad ng monthly Diyos. Dahil doon sa sinasabi, walang magbabayad o walang maniningil ng monthly Diyos hanggat hindi naayos ng ating city government ang lupa. Sige po, tanungin po natin ang mga tao dito. Yung sinasabi po nila ay hindi po nanggaling sa ating hawa, yun po ay galing kay Alex Peñalba po. Kayo po ba ay sumasang-ayon na wala ho tayong monthly due? Hindi ho tatakbo ang asosasyon kung wala akong monthly due. Napakababa lang ho ng monthly due natin, 20 pesos. Hindi po natin maayos ang ating mga dapat ayusin. Kung tutusin po, hindi po kayo nagsasalita ngayon sa harapan. Wala ho kayong karapatang magsalita kasi hindi po kayo updated sa ating monthly due. Ang pwede lang po magsalita ay yung may nagbabayad po ng monthly due. Ganun ba? Opo! Oh, ito, papaliwanag ko sa iyo. Sino nagmamalasakit dito? Kami po mga tao dito sa lahat sa pag-asa po. Sa ngayon. Kami po, kasi kami lang naman po tayo. Sino ngayon? Excuse me po. Noong nakaraan, makinig ka. Noong nakaraan, sinong nagmamalasakit? Lahat po tayo dito. Itong mga kuryente ito, sino? Lahat po! Ah, lahat? Lahat! Hindi nakapasok ang kuryente dito kung hindi ako humarap kay General Mison. Lahat po tayo dito ay nagmamalasakit. Hindi yan. Oh. Noong panahon. Nakabalikan ang panahon. Ang importante po ay ngayon. Kasi po, Kuya Inot, kayo po ay nag-meeting Napakalimutan po ng sinasabi natin. Nung wala kong karapatan. Buti lahat Nagmalasakit dito. Lahat po nagmalasakit dito. po Hindi tayo lang po po kayo. kasi isang asosasyon na po tayo. Hindi po kayang mag-isang komunidad. Bakit ako po, hindi lang po ako nagmamalasakit dito. Lahat tayo nagmamalasakit. Gusto lang namin may ayos at dito na lang lupang ito. Yun lang po ang ating pangarap sa hawa. Kasi po, 45 years old na ako until now walang kasagutan. Ilang homeowner silang official lang nang nakaupo dito. Naayos ba? Since kailan kayo nakaupo dito, ang dami proyekto. Yung Dudodon. Di ba nakansado na po? Na-open ka na ano pang gusto nyo? Ano pang gusto nyo? Hindi nyo ba po ba nakikita purong mali ang nakikita nyo sa amin? Tay, alam nyo po, nire-respeto ko po kayo kasi asawa po kayo ng tiyahin ko. Pero pasensya na po. Mali-mali po yung ginagawa nyo. Kasi po, ito po ang GAA para po sa ikaayos ng ating homeowners. Hindi po para ikagugulo po. Makikisulo po ko, wala po akong hinihiling na pera para po may ayos ang titulo. Ang hinihiling lang po namin ng homeowners, mag-update lang po kayo ng monthly due para maiayos po ang SEC. Ang SEC at DSUD po, yun lang po. Ngayon, yun sa titulo po ng lupa, ang sabi sa amin ng assessor, napakalinaw, individual, once na ma-open na po yung pag-apply ng titulo, individual po, pwede po kayong mag-apply at mag-ayos at magbayad ng taxes. Individual. So wala kami karapatang maningil sa inyo. Regarding sa lupa, ang hinihiling lang po namin sa inyo is mag-update po ng monthly due para po mag-transfer na po tayo sa DSUD. Yun lang po at maraming salamat po. Okay, liliwanagin lang ako natin. Hindi ko natin kailangan mag-away para sa ganito. Kaya nga po tayo nandito ngayon para mag-usap. Lahat ho ay nadadaan sa mabuting pag-uusap. Okay? Kung tayo po ay magkakaroon ng hindi magandang diskusyon, hindi ho magkakaroon ng magandang resulta. Ano po? Lahat po tayo ay naghahangad. Lahat. Kaya nga po sabi ko kanina, ang tulong po na ibibigay ng ating mayor at ng ating vice mayor ay ang pagsusukat. Kaya ito po ay susukatin ayon sa pangako ng ating mayor. At
ito po ay inyo ng mapapatituluhan individual. Pag na-open na yung titling, kung nakikinig po kayo sa akin kanina, dahil ito po ay nakasarado pa sa kasalukuyan. Ano po? Pero susukatin na po ito. Okay, nang tig-iisa kayo. Okay. So, sabi nga, ang kahilingan lang po ay magbayad po tayo ng dues para meron po tayong magamit sa pang-araw sa kanyang mga lakad. Dahil sabi po kanina, hindi po aandar ang sasakyan kung walang gasolina. Hindi lalakad ang tao kung walang pagkain. Dito ka Ano lang po? magpaparapol. So, sana po, ang kahilingan po natin ngayon ay magkaisa po tayo sa iisang layunin na ito para po magkaroon na ng linaw ang ating pamamalagi bilang mamamayan ng 13 Martires City. Maliwanag po ba? Okay. Maraming salamat po sa inyong pag-attend at sa inyong pagpunta dito sa amin. Ayan, okay na po ba lahat? Malinaw na po ba? Okay po, maraming sa inyo. Maraming salamat po. Handa na po ba kayo sa ating munting raffle ngayong umagang ito? Okay. Guys. Ayan, pagpasensyahan nyo na po yung inanda ng ating hawa ngayong umagang ito sa raffle. Nagbigay po ang ating buting kapitan ng 25 kilos na bigas. Share hati na lang po namin para kahit paano lahat po ay mabiyayaan. At meron pong isang natira sa ating yung last na bigayan ng bigas. May isa pong gano'n na natira. So ipaparaffle namin. At at the same time, may mga board po na nagbigay ng cash para po iparaffle po ngayon para po sa ikakasaya po ng lahat. So ready na po ba? Ayan, pagpasensyahan nyo na po yung kanina. So, pwede. So, meron po tayong 12 pieces na magtutubilas na bigas. Wala palakpakan dyan! Tapos, meron po tayong cash prize! Ayan! Hintayin po natin sa December. Kaya, more dressing tayo sa ating Christmas party. Kaya, darating na December. Okay. Wait lang. May nahabol ba na nag-attendance? Ayan, may habol ba mga attendance? Sa lahat po ba na napag-usapan? Malinaw po ba? Okay po, maraming salamat po sa pag-iintindi. Magbababa po kami ng GA ulit in case na meron na po tayong update regarding po sa ating titulo ng lupa at sa disod po. Ayan, ang mga po hindi po kasali sa raffle. So sila po magpaparaffle ng cash. Magkano kayo, kuya? Secret daw. So nag-share po sila ng blessing at saka yung nanalo nung isang araw, nag-share po siya ng blessing. Wala po dito, parang namasyal po aga. Yung isa namin boss. Okay na po ba? Okay, wait na. Inaalis na po na kasi may humahabol pa po sa ating raffle. Ayan! Ay, nag-set patay! 100! 200! 300! 400! 500! Ano po ba? Isang puno ba, no? Hahatiin natin! Hati! Okay. Ito po, galing kay Tia Ferry. Ayan, nag-share po siya ng blessing, 500. Galing po sa kanya. So, hahatiin natin na
namin kahit pa paano may pambili ng tinapay. Aga. Ay, yung mga boys na nagpaparaffle. Ito po, sariling bulsa po to ng mga boys. Hindi po to galing sa ating pondo. Ayaw yata, di na ako magbibigay. Actually po, napakahigpit po talaga ng ating treasurer. Hindi po talaga kami basta-basta binibigyan ng pera ng pambili ng gato, pambili po. So, kasi po yung pera nilalaan po namin talaga sa set para po ma-register na po tayo. Okay na po ba? Isa na lang daw, isa na lang. Ano una? Bigas o cash? Cash? Cash daw. Cash daw muna. Ay, thank you very much po sa pag-apple niyo po. Ay, si Tia Pwede pala yun. Sige na, round goes! Paikutin mo sila! Pabunutin mo sila! Bonay naman sa 100 cash! Galing kay sila, Benny! Wow, galing kay Tatay Dadong, 300! Okay! Ayun! Sila na mag-ano? Sino po yung bumunot? Sino po yung bumunot? Okay, sino po yung bumunot? Sige. Unang bunot para sa 100 cash. Sa second page, number 10, Rowena Figuera. Pagkaon ng bata! Congratulations! Okay, next! Page 1! Kung natatandaan niyo kasi kayong nag-attendance ha, from Ate Street! Guillermo Organista! Si Tata! Isa! Dalawa! Ayan! Thank you po! Mati si Tata! Ay, ayun na nga! Nagbayad na kasi! Bigay yung receiver! Next! Okay! Ayan, thank you Tatay June sa pag-update ng Mati June on the spot. Thank you po sa suporta. Okay, next! Bigay mo.
Okay, next. Page 3. Reynaldo Albania. Reynaldo. Sige, Ray, yung na ano. Sige, bibigay na lang po natin. Okay lang po ba? Okay, bibigay na lang po natin yung nakaano po. Okay, Ate Lai, nakikisuyo po. Next. Wala dyan. Andun, simba. Simba. Page 2, number 14. Si Ruel Erespe. Ruel Erespe. Ruel Erespe po. Nasaan? Labas. Ayan na, tumatakbo. Tumatakbo na. Congratulations, 100 cash. Last one. Sa 100 cash, then bigas po tayo. Thank you po, congrats. Isa po. Kuya pa. Okay, bilisan natin. Baka lumakas pa yung ulan. Ayan. Nilda Talenyo. Nasa sa atin, Nida? Hindi, ito yun. Okay lang po ba? Ibigay natin? Okay. Okay, bigas. Okay, bigas. Thank you tayo sa pamerienda. Happy birthday. Hoy, pati niyo si tatay. Birthday po niya kahapon. Happy birthday to you. Okay, bigas. Okay, page 2, number 11. Ana Maria de la Cruz. Ana Marie. Ana Marie. Ayan. Thank you po, pabidyo po. Galing po sa ating butining kapitan. Ang ating bigas. Next po. 5 bigas ay 6 na bigas. 12 yan. So, 6 na bigas, then cash prize. Page 2, number 30. Mylene Mendez. Uy, nakakuha. Ay! May dalawang ka ba? Pangina na yan, dalawa. Next. Pangatlo, page 2. Emma Maribuena. Ate Emma. Ate Emma, congratulations. Ganda yan. Picture na yun talaga. Okay, next. Ang number, nakablond na ben. Go. Sa Chico. Fernando Reyes. Fernando Reyes. Ano to? Fernando Reyes. Fernan. Okay, last 2 sa bigas, then cash prize ulit. Henelito Cabiligo Jr. Kuya Henelito, nasaan? Umuwi. Pakibig. Ito, anak. Ay, ikaw ba yan? Ay, ikaw ba Junior? Kala ko si ano eh. Okay. Last, ilan na yung bigas? Ano na po ba? Ay, isa last sa bigas. Cash prize sunod. Ano to? Consuelo Samonte. Hey! Yego! Okay, next! Libre pa sa'yo pa si nanay. Okay! Cash prize! Magkano to? Ilan ba? Ilan? Ilan?
100. Okay, limang 100. Nay, ano yun? Okay, limang 100. Pabunutin sila. 5 na. Ate Nay, 5 na pakuha mo para tuloy-tuloy. Ate, 6 na tagi-100 ate. Dagdagan mo pa ng isa para next tag to 200. Okay. Thank you po sa mga board na nag-pledge ng blessing ngayong umagang ito. Okay. Phase 100. Sino to? Ermi? Ermi Lavere. Ayun ba to? Ay, kala ko Ed. Lamarea. Tingnan mo nga kung Erenea yan. Okay, nasa na si ate? Ano to? Wave? Wave? Wala? Lumabas kanina eh. Okay, next natin, next. Hindi, bibigay po natin. Nakakaya kasi pumunta siya rito. Galing Maynila po yan kagabi. So, next. Page 2, number 4. From Jackfruit Street, Mildred Belmas. Yehey! Congratulations! Pambaon ng apo. Okay, next. Ate Street. Danilo Castro. Asan? Okay. Ito po. Congratulations po. Thank you po sa pagdating ng GA natin. Next po. Page 2, number 16. My baby sa pangalan. Baby loves the last year. Congratulations. Okay, next. From Chico Street. May ace sa pangalan. Hanapin nyo. Andres Reyes, kuya. Wave. Okay, kuya, hawakan mo. Ikaw po magbigay. Kuya, kung sino po yung mapupulot. Okay, i-wave daw po niya. Okay, ang muna po ni Kuya Andres. O, taga lang na ano po, technical. Parehas Mildred Belnas. Okay, next. Isa pa, na-doble yung pangalan ni Nanay Mildred. Thank you po. Okay. Maria Elena Anyelga. Ay, Kuya Andres. Thank you daw po. Okay, deserve po. Ay, ate, ayaw po. Sa'yo na po yan, remembrance. Next. Last 100, bigas na po tayo from Jackfruit Street. Deserve, Gina Rose Cruz. Okay, pangdagdag puhunan. Tapusin na po natin ang bigas, then magka-cash prize, and then ang ating 5 kilos na rice. Luman po, ilan? 4 na bigas. Sumobra kanina eh. Anim na tag 2 kilos. Ate Nay, 6 na tag 2 kilos, and then 200 tayo. Walang tag 200. So, napakaswerte yung mga hindi na nabubunot. May walang tag 200. Tapos, 5 kilos rice.
mag-decide kayo sa December. Malaki pa ang may mga plano po kami na ano namin. Mamanifest po namin yan at sa ganun maraming matutuwa. Oh my God, balik-lag pa yung papel. Ate Nay, okay ka lang dyan, check. Hayari. Okay. Saba-saba. Ilan na yan? Isa na lang, 6 po, 6 po. Okay, ate.